When you study music, it's not a joke kasi napakahirap. Kung pakikinggan mo ang music ngayon, wala na pong sci-fi. I started to join a church. Nag-iba na yung pananaw ko, nag-iba totally lahat ng pag-iisip ko. Doon ko lang naintindihan bakit pinirana sa akin, bakit nandun ako sa recording company. Doon ko nakita na merong ipapagawa sa akin si Lord. Hey Champions! Makakasama natin ngayong araw ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, sumubok, lumaban at magpatuloy. Isang karangalan na makasama ngayon ng isang batikan na composer, musician at artist, Sir Angel Tiongson. Magandang araw sa inyo. Kamusta po kayo? Ano na po yung pinagkakaabalahan nyo? Ngayon po ay busy sa activities ng mga church, especially doon sa paggawa ng mga songs, mga Christian songs. Kailan po nag-start na makita nyo na meron kayong parang passion sa musika? Actually, I was introduced to Miss Helen Vela. Tapos noon, napunta ako sa office, told me na pakikilala ako kay George Canseco. So that time, si George Canseco, gumawa ng Ngayon at Kailanman. Oh. Meron kasing sister company and Vicor. They call it Black Gold Recording. So doon ko nakausap si George Canseco sa Black Gold Recording. So from then, doon ako natuto because lagi na ako sinasama sa studio, sa recording. Dumating ang panahon na nag-separate silang dalawa, Vicor, that is Vic De Rosario, and Orly Ilacad. Ang Orly Ilacad ay naging Octo Arts International. Kinuha ko ng Octo Arts International. Then, doon nag-start yung mga pag-compose ko nga. Actually, hindi naman ako nag-compose dati, pero natutulang talaga akong mag-compose because siyempre, yung mga kasama ko sa office, mga composer. So, sir, nabanggit nyo nga ho sa akin noon na nung nag-aaral kayo, anong taon nga ho ito, sir? I started the year 1971 in UP Diliman. Dami kami nag-enroll doon, first semester. Until the following semester, paunti kami na ng paunti hanggang naiwan na lang kami doon. Classmate ko, hindi ko makakalimutan, sila Ryan Cayabyab and Ruben Pederson. When you study music, it's not a joke kasi napakahirap. Especially when you have no background about music. Kung ang tatay mo, mga magulang mo ay talagang nagsusulat na sila ng mga notes noong una, mas madali siguro. Pero ako hindi. So, ang dami kong mga ginawa para matuto ako. Ganoon ang nangyari sa akin. Ano naman, sir, yung mga isa sa mga, or ilan sa mga songs mo na sumikat? The first song ay yung Mahal Mo Ba Siya. Noong pa-pick up na yung Mahal Mo Ba Siya, sumunod na yung Pag-ibig na Walang Dangan. Sumunod na yung Tukso, Ang Ikaw Ang Mahal, and so on, and so on. At hanggang ngayon ay nakikita ko, pinapatugtog pa rin to. Pag-ibig na Walang Dangan, at talagang million ang siyang talagang nakikinig hanggang ngayon. So tuwan-tuwa ako kay Eva Eugenio. Anong taon mo na-release yung kanta or na-compose yung kanta? Somewhere mga 80s. Nagsimula ng 80s hanggang sa hindi mo siya mapigilan. Kasi once na na-read na yung songs at siyempre makikita naman sa sales na marami talaga yung sales. Malaki ang sales na yun. Hindi mo na siya mapipigilan. Laging napapakinggan yun sa radio. Lalo na pag nakita nila yung artist sa TV, yun ang gusto makita ng mga tao na makita nila kung sino yung singer yun. Pag nakita, lalong dadami yung benta nun. So talagang pumutok masyado si Eva Eugenio. Nakakatuwa. So, anong pakiramdam, sir, nung nandun ka na sa taas talaga na yung mga kanta mo, nakikilala, sumisikat, kumikita, anong pakiramdam ng mga panahon na yun? Well, actually, hindi ko na pinansin kung ano yung pakiramdam kasi masyado na kami busy. Kasi every time, papapasok kami, ay wala kaming ginawa kundi yung headphone namin, laging diyan. Sa tenga lagi. Oo, laging gano'n. At may hawak ang gitara o merong keyboard doon sa kwarto. Laging gano'n. Wala na pong oras talaga na para namnamin yung fame that time kasi ang bilis ng mga pangyayari. So pagkatapos isang kanta, gagawa ulit ng panibago. Wala nang oras para tanggalin yung headset. So ano na ngayon, sir, ang nangyari? Pagkatapos ng nasa, ayun na, parang
nandun ka na, sir, nasa tuktok ka na eh. Paano yun, sir? Kung naglalakad ka, naririnig mo yung kanta mo, pinapakinggan ng ibang tao. Anong pakiramdam? Parang siyang, uy, akin yan ha. Gusto mo isigaw sa madla. Gusto mo siyang akin yan. Hindi mo siya isigaw kasi nakakatawa naman kung isisigaw mo pa yun. Sa kasikatan niyo po nung 80s, ang dami niyo pong kanta na sumikat at isa na po doon yung tukso. Hanggang ngayon po, ang dami pa rin nakikinig ngayon, even mga kabataan or Gen Zs. May inspirasyon po ba kayo doon sa kanta na yun? Actually, Tukso was composed by another composer. It was submitted to me. Hindi pa siya ganun wala pang forma. Okay. So, i-arrange ko siya, inayos ko siya kasi yun ang duty namin, yun ang responsibility namin. As an arranger, sa composer, sa company, inaayos namin ang bawat songs na natatanggap namin. Dahil gusto namin matulungan namin yung ibang mga outside composer na hindi lang kami, puro kami inside composer ng kumpanya. So, sabi ng mga colleagues ko, mga kasama ko, even my boss, sabi niya, you put your name there as a composer para dalawa kayo. Huwag na po. Pabayaan na natin sa kanya. So until now, hinahanap ko siya, hindi ko siya makita. But I was the one who produced that record. Sa lahat po ng ginawa niyong kanta before, ano po yung pinaka-paborito niyo or tumatak? I think it was Pag-ibig na Walang Dangal. Kasi hanggang ngayon kasi yun, million kasi ang nakikita ko na makikinig. Sa Facebook nakikita ko. So, million siya. Ang dami niya. You know, composer kasi, alam po ninyo, talagang pag yan ay laging tumatakbo pa, pinapatagtog pa yan, nakikita pa sa YouTube, the more kikita ka ng malaki. Ang composer. Kumikita ka yearly, tatawagin ka na lang yan, may pera ka dito. So, kanina po, naikwento nyo na from boyfriends, abracadabra, bumalik po kayo ng boyfriends, tapos parang nangusap sa inyo si Lord na, stop na, tigil mo na to. But at the time, matigas pa po kayo eh. So, part na yun, Sir Angel, ano na yung naging plot twist ng buhay mo from fame to until nangusap sa inyo si Lord? Before the boyfriends, merong isang grupo na Blue Jeans. Ang original ng Blue Jeans na grupo ay sila Tito Vic at Joey. So, nung naghiwalay sila, Vic De Rosario and Octo Arts, si Orly Ilacad, ay nasa kontrata kasi ni Octo Arts ang pangalan ng Blue Jeans. So ang Blue Jeans, ginawa niya, kami yung Blue Jeans. Natayo ang Blue Jeans, guesting sa iba't ibang mga channels. So ang dami nun. After that, naging boyfriends na. Parating na kasi yung Bee Gees dito sa ating Philippines, inunahan na ng Octo Arts na magtayo ng isang grupo na Al Bee Gees at doon lumabas yung boyfriends. After the boyfriends, I was even invited to join the Abracadabra, the #1 rock group. Kinuha nila ako as the second generation at natuwa sila sa akin dahil nga iba daw yung boses ko. And after the Abracadabra, slowly, ang sabi ko kay Lord, I want to go back again to the boyfriends kasi ini-invite nila ako ulit. Okay, pinahintulutan ako doon. Balik kami dun sa reunion namin. Lahat ng SM tinugtog namin. After that, nagiging spiritual na ako. Kasi nagkakaedad ang tao. Ganun na nangyayari. So, nakikita ko na, I was talking to the Lord. So, sabi niya, stop it. Tama na yun. Pero hindi ako sumunod. Nag-build ako ng another band. Gusto ko kasi pinakamagaling na band na ma-experience ko sa life ko. Doon ako na-disgrasya. Okay. Kasi alam kong ayaw na ni Lord sa akin mag-ban. Pinilit ko yung sarili ko. Doon ako na-disgrasya. Total wreck ang kotse ko. At tumama yung mukha ko doon sa manibela, nagdugo. At sabi ng doktor sa akin, kapag within 24 hours, hindi ka nagsusuka, wala kang sakit sa utak mo. Pero pag nagdugo yan, within 24 hours, may sakit ka. So within 24 hours, sabi ko, Lord, ayoko na. Wala naman nangyari actually. Kaya yun, doon nalabas yung mga high blood, yung mga gano'n. Pagkatapos doon, nag-serious na ako. Nag-join na ako sa church. Ngayon, sir, from the accident na nangusap si Lord, pinatatag mo yung spiritual mo eh. Parang, ang nangyari po ba is, gumagawa ka pa rin hanggang ngayon ng mga kanta para kay Lord o same business or church? It's so amazing. Ngayon kasi, panahon na to, I started to join the church. Nag-iba na yung pananaw ko, nag-iba totally lahat ng pag-iisip ko. Doon ko lang naintindihan bakit pinirana sa akin, bakit nandun ako sa recording company. Doon ko nakita na merong ipapagawa sa akin si Lord.
Iba ang spiritual songs doon sa secular song. Ang isang song, ang Christian song, pag nirelease mo yan, wala siyang bahid o anino parang sa secular songs. Wala. Pag pinakinggan mo yun, talagang tatama at tutusok sa puso ng mga listener. Kaya importante ang songwriter, ang composer ng mga Christian song. Hindi basta-basta. Kailangan grounded siya sa Word of God. So sir, nakwento mo kanina na parang ang naging plot twist ng buhay mo from the fame na meron ka dati habang yung sa pagsusulat for secular is your turning point na kay Lord. Magsulat ka na ng mga kanta para kay Lord. Sa ngayon po ba, ano ang mga nagiging challenges mo in writing a songs for the Lord? Ang number one challenges ko kasi, nung una when I was record producer, gusto kong marinig ng mga tao yung mga songs ko. Buong Madla, buong Pilipinas. Siyempre, gusto kong makilala yung name ko, pero ngayon it's totally different. Ibang-iba na ngayon. Kasi, if the Lord says that I will build my church, that is in Matthew 16, doon mismo sa church dapat marinig yung composition na binigay sa akin ni Lord. Sa church mo i-introduce. Kahit na hindi ka bayaran, basta sa church mo iparinig yan, then the Lord will bless you. Ganun siya ka-importante. Kasi ganun ka-importante ang body of Christ. Ano naman po ngayon ang masasabi niyo, sir, sa music nung 80s, yung mga singers and composers nung 80s, na ngayon sa ating generation, na Gen Zs, Millennial? Ang music kasi, hindi mo siya mapipigilan. Ikot na lang ikot yan. Noong unang panahon namin, ikot na ikot yan, bumabalik din sa dati. Paikot-ikot lang yan, babalik yung rock and roll, babalik yung ganyan. Pero ngayong panahon na to, nag-iiba na kasi yung music natin. I think, common denominator there, kung pakikinggan mo ang music ngayon, wala na pong saysay, wala na siyang forma at hindi mo na maintindihan. At minsan akala mo lasing. Iba na ang forma, magulo na, hindi na siya maganda pakinggan. Pero sa kanila, this generation, maganda pakinggan. Pero the way I see it, the way I listen to it, parang wala na siya sa forma. Ano po yung pwede niyong sabihin sa mga composers ngayon, mga inspiring composers, or mga kabataan? Ano po yung pwede niyong ma-share sa kanila pagdating sa pagsusulat ng kanta? Ang advice ko sa mga songwriter, Christian songwriter, huwag kayong manatili sa foreign song. Gumawa kayo ng sarili. Di ba ninyo, sana naiisip ninyo na darating ang panahon na bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Panginoon. Tatanungin ka, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyong talent? Kung sa Pilipinas ka, anong ginawa mong Pilipino song? So, kailangan gumawa kayo ng sariling atin. Huwag kayong magbase doon sa foreign songs lagi. Kasi tayo, punong-puno na tayo ng foreign songs. Dapat, original na. Kung magiging guru po kayo, ano po yung maituturo niyo or may impart sa mga kabataan? Nasa line pa rin siya ng music, pero more on spiritual. Gusto kong malaman at maliwanagan sila kung ano yung mga music na napapakinggan nila, kung ano ang magiging epekto sa kanilang buhay. Kasi yun ang pinaka-importante ngayong panahon na to. Sir, kung ihahambing mo yung Angel Chongson before nung 80s as a composer, as you, sa ngayon, ano po iyon? Ang Angel Chongson noong unang panahon ay iba na ngayon. There was a song na ginawa ko, ang title ay Kakaiba. Doon sa inside ng lyrics na yun, maraming nagtatanong kung bakit ako nag-iba na. Sinabi ko doon na iba na ang buhay ko ngayon, iba na ang puso ko, iba na ang aking kaisipan. Any message po sa ating mga taga-subaybay, mga inspiring composers po na ano po yung pwede niyong sabihin sa kanila na nakakaranas ngayon ng challenges para abutin yung pangarap nila? Para ito doon sa mga kabataan o merong mga edad na. Ngayong panahon na to ay marami tayong nakikitang mga nangyayari. Ugaliin po natin na tumawag sa Diyos na pagkalooban tayo ng understanding and wisdom kung paano natin lalakaran ang buhay natin ngayon sa mga huling panahon na ito. Kasi nga ibang-iba na ang panahon natin ngayon. Ngayon, doon sa mga composer, be sensitive of what you are listening when it comes
to music. Hindi lahat po ng Christian songs ay merong basbas ng banal na espiritu. Mag-iingat po tayo. Ingatan ninyo yung talent na binigay sa inyo ng Panginoon. Binigay niya yung talent, nilikha niya yung music. Walang ibang reason kung bakit. Ang reason niyan ay to glorify His name. Walang makaka-oppose kahit sino mang tao sa mundo. Pag sinabi niya, this gospel of the kingdom shall be preached to all nations. And that's the testimony to all nations. And then the end will come. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Angel Tiongson. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento mula sa pagiging composer, mula na abot mo yung tuktok hanggang sa magandang plot twist ng buhay mo na pinili mo na maglingkod sa Panginoon at ngayon sinishare mo ito sa mga kabataan pa. Sa lahat ng taga-subaybay, paano kung ang pagsubok ang naglilikha ng tagumpay ng buhay mo? Ako po si Coach Rosh at ito ang Plot Twist.